Asher, naitakda na ba kung kailan isasagawa ang pagdinig ng Senado kaugnay ng war on drugs? Monica, wala pang resolusyong na ihahain kaugnay nga sa pagdinig ng Senado upang imbestigahan ang mga issue na tinatalakay din sa mababang kapulungan, partikular na sa House Quadruple Committee o Quadcom. Ngunit kung matutuloy ito, ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa, ay maaring isagawa ito pagkatapos na ng session break ng Senado sa Nobyembre. Sa aking mapagsasabi, i-hear natin, mag-hearing tayo para naman ma-counter yung, para naman ma-counter din yung, ma-counter din naman yung kung ano yung mga ginagawa ng Lower House ng Quadcom, may check and balance din. Suportado ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang planong pagsasagawa ng sariling pagdinig ng Senado sa operasyon ng War on Drugs campaign sa ilalim ng nagdaang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng ginagawang investigasyon ng House Quadruple Committee o Quadcom sa naturang issue. Kung matutuloy, kumpiyansa si De La Rosa na dadalo sa pagdinig ang dating Pangulo kahit hindi pa niya ito naabisuhan. Hindi pa. Pero malaking posibilidad na mag-attend siya kung kami mag-imbita kasi mukhang mas komportable siya dito sa Senado kaysa Lower House. Bukod kay dating Pangulong Duterte, balak imbitahan ng senador ang iba pang personalidad na inaakusahan sa Quadcom, kabilang si retired police colonel at dating Philippine Charity Sweepstakes Office Chief Rina Garma. Isa sa nais talakay ni De La Rosa ang pagpapatupad sa buong bansa ng umunoy isang Davao model kaugnay ng kampanya kontra iligal na droga. Ayon sa mambabatas na nooy siyang hepe ng Philippine National Police o PNP, sa Quadcom hearing lang niya unang beses na narinig ang terminong Davao model. Honestly, wala man na talaga kung ma-consider na Davao model. Ang pinaka-Davao model siguro na kung ano yung pinagagawa namin sa Davao noon na sabihin natin Davao model na in-implement ko nung ako nag-chief inte is yung Puplan-Tukhang. Yun ang aking maalala kasi brainchild ko yung Tukhang eh. So baka yun ang in-implement ko dito at the national level. Itinanggi rin ni Senador Bato de la Rosa na may alam siya sa umano'y pagbabayad sa mga pulis na sumasama sa mga war on drugs operation. At kung nangyayari man anya ito, ay wala siyang partisipasyon dito. Gayunman, sinabi ng senador na hindi niya pipigilan ng Quadcom kung nais itong imbestigahan ang paggamit umano ng Intel Fund ni dating Pangulong Duterte sa naturang reward system. No. It was not used as reward money. Talagang Intel operations ang ginagamitan ng Intel Fund na yan. Merong portion yan na nagagamit sa reward ng yung DILG approved na most wanted persons, yung may patong sa ulo nga, yung mga terorista, mga abusayap, mga top-level na mga most wanted. Hindi specific para sa war on drugs. Paliwanag ni Senador De La Rosa, maaaring naiipit lang si Garma dahil nadidiin na siya sa pagkakasangkot nito sa pagpatay kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Monica, kumpiyansa rin si Senador Ronald Bato de la Rosa na walang anumang ebidensya ang House Quadcom laban sa kanya. Ito ay matapos ihayag nga ng mga Quadcom leaders na mayroon silang sapat na ebidensya upang patunayan ang partisipasyon ni na Senador Bongo at Senador De La Rosa sa reward system sa kampanya kontra iligal na droga sa nagdaang administrasyon. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr.